I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Naimbag, no morning, kababsat. Barong aldaw, barong parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga nang tayo nandito. At yun, naka-tune in sa ating devotion sa mga online viewers po natin. And magandang umaga ulit sa inyo. Yan, so panibagong Thursday morning na tayo ay nagkita-kita na naman ulit dito sa ating devotion, ang Panagsagana Group. Kaya mga working singles, yan, especially, yan,
please join our Google Meet kung kaya naman ng inyong internet connection. Naka-fiber kayo or yan, naka-internet connection nga. Or yan, kaya naman ng data nyo. Why not join sa ating Google Meet at samahan nyo ang mga kasama natin sa ating Google Meet. Yan. So, yun. At magandang umaga sa aking kasama, si Ma'am Jinida. Amen. Naimbag nga Thursday morning, kakabsat. At nais ko rin pong batiin yung ating operator ng maligayang kaarawan. Happy birthday. Yan. Si Brother Mark. Birthday ni Brother Mark. Kung gusto nyo ng pansit mamaya, punta lang kayo dito. Yan. Alright. At yan. Batiin natin dito sa ating kasama sa studio. Yan, mga live viewers natin. Sila Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin ang pagkikinig po ng Word of God. Good morning po sa mga nanonood po sa FB Live at kayo po sa mga nasa Google Meet. Yun lang po. Yan, yan, at dito sa ating FB Live, yan. So, batiin natin yung mga nandito. So, we have 10 viewers for now. So, yun. Kasama natin sila Ma'am Emilia Wayaway. Good morning po. Ma'am Heidi Sanet. Good morning. Sir Salvador Bore. Good morning po. Yan. Sir Digno Velasquez. Good morning. Si Pastor po. Good morning po, Pastor. And Sir Herbert Topher. Good morning. Ma'am Rolin Sanet. Good morning. And Brother Philip Pastrana, good morning. Join ka sa Google Meet, Brother Philip. Yan, para magkakikitaan tayo. Kita ko yung gwapo mong mukha. Yun. Then, yan, si Ma'am Ayosel. Yan, Chaluyan. Good morning. Marisol, Ma'am Marisol. Yan, so, yun, please like and share our live streaming para, yan, umabot sa mga relatives, friends, best friends, workmates, yan, boyfriend, girlfriends, yan, lahat na. Yan, so, yan. Then, yan, Brother Mark, birthday ni Brother Mark ngayon, and ni Sir Hensi. Yan, Sir Hensi Dumogan, magka-birthday sila. Sir Hensi, please join. Yan, yan, para samahan ang isang pansit na mainit na sabaw ng pilikpikan. Yan na. Alright. Yan. Sa mga birthday natin dyan, ha. Yan. Si Brother Hensi and Brother Mark. Kung may mga gift po kayo, yan. Send nyo na lang sa kanila. Ipopost ni Brother Mark yung kanyang GCash account. Alright. Alright. So, yan. Tuloy-tuloy na ba tayo? At, paganda, no? Sa ating usapin ulit, no? About our commitment. Yan. So, lagi commitment yung napag-uusapan sa lahat ng devotion na naririnig natin dito sa every morning, no? Kung saan, kung ano boksingero ka, bugbog ka na no? Bugbog na tayo sa naririnig natin, pero napakaganda pa rin dahil ang naririnig din natin yung bawat testimony ng mga nagsasalita dito sa mga host, no? Na kung saan, paano na na-apply ang Word of God sa kanila at paano gumagawa ang power ng Diyos sa kanilang buhay. So, napaganda, no? Na kung saan, huwag tayong magsawa na, yun nga, baka sabihin nyo, press lang na pag-uusapan yan sa devotion. Makinig na lang ako ng devotion isang beses sa isang linggo, no? So, wag ganon. Na kung saan, andun pa rin na napag-aaralan natin, no? Na kung saan, never ending na napag-aaralan natin ang Word of God, no? Habang nandito tayo sa mundo, no? Sa lupa, yan. Pero may nakalimutan akong batiin. Yan, nasa Google Meet. Alright. Sorry. Yan. So, pinabati ko po si Ma'am Geraldine. Yan, from US. Magandang gabi sa iyo dyan. Yan. Magandang gabi po. Yan. Magandang gabi. Then, si Ma'am
Ma'am Sabel. Yan. Ma'am Sabel, good morning. Yan. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Yon, si Ma'am Sabel. Baka may gusto ka pang pati. Mamaya na. Alright. Yan. So, yan. Kasama natin dyan sa Google Meet. Kaya yung mga yan, I encourage yung mga working singles na nanonood sa FB Live. Kung kaya naman ng internet connection nyo, why not, no? Mag-join kayo sa ating Google Meet. Yan. Alright. So, yun. Tuloy-tuloy po tayo. Wala na ako na-miss, ha? Yan. So, yun. Napakagandang usapin, no? About sa equipment natin, sa pagdadala ng bisita, and sa soul winning. Yan. So, gusto ko i-share dito sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. So, narinig natin ito sa preach na ni Pastor, no? So, Romans chapter 10 verses 14 to 15. Yan. Romans chapter 10 verses 14 to 15. So, sabi po dito, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Yan. Kung saan, nakakita natin dito, no? Kung saan, yan. So, from the verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Yan. And how shall they believe in him whom they have not heard? Yan. So, yan. Andito na tayo bilang isang soul winner, no? Napakalaga na makita natin to na kung saan may question dito, no? Na kung saan, yan. Na kung saan paano sila matatawag kung walang, kung hindi sila maniniwala. And paano sila maniniwala kung wala silang naririnig, no? And how they shall hear without a preacher. Paano sila makikinig kung wala yung preacher, kung wala tayong mga soul winner, no? Tulad yan sa pag-i-area, no? Lalo na sa pag-i-area natin. Paano kaya nila maririnig ang Word of God kung hindi tayo lilibot, no? Or mangangatok, di ba? Or magsusoul winning within that designated area sa atin, di ba? So sabi nga ni Pastor, di ba, na kung saan tayo ay, yan, kung tayo ay gagawa na nga lang, no? Sa gawain ng Panginoon, sa ministry, pagbutihin na natin. Dapat may resulta. Kaya nga andun, na kung saan andito yung church na pinupush tayo to soul win. Kasi bakit? Tingnan nyo, di ba? No? Paano sila maniniwala? Paano sila, ano yung papakinggan nila kung walang preacher? So tayo bilang isang Kristiyano, tayo ay gampanan natin, no? Na always tayong pinupush na mag-soul win, na magdala ng bisita, mag-disciple, di ba? So, yan nga, na kung saan, andyan yung time natin, no? Hindi yung time na tira-tira lang, no? Na kung saan, kung maisipan mo lang mag-area ka. Kung yun nga, kung feeling mo lang pumunta sa area, mag-soul win, magsundo, yun. So, hindi sa feeling, no? Like sinabi ni Ma'am Ginida nung last Thursday. Hindi yan nakukuha sa feeling or emotion. Di ba? So, paano na lang kapag seasonal, no? Kung saan feeling mo, feeling ko makapagdala ako ng bisitang tong Wednesday, no? Na, yun nga, feeling ko makapagdala ako ng bisita sa Sunday. So, hindi by feeling, kundi andito tayo na kung saan we are basing yung ginagawa natin through the Word of God. Through the Word of God. Tandaan niyo po yan. Through the Word of God. Kaya nga, yun nga, always kung sinasabi sa aking grupo, no? At yun, sa akin din, sa aking sarili din, no? Na kung saan, ginagawa natin itong pagsusulwin, hindi para sa tao, no? Hindi to please other people, other men, to please our pastor, no? Kundi ginagawa natin to para sa Panginoon, no?
para sa Panginoon. Kaya nga always, 'di ba, makikita natin yung kwan natin dito na binabasa mo dito magkakaroon ka na ng desire, no? From the verse 14, andito yung mga question, no? Oo nga naman, no? Paano sila maniniwala, no? And paano sila makakakinig ng Word of God kung walang preacher, no? Tayo man nagsusulwining, no? Paano na lang, 'di ba? Kapag tayo ay nag-area, 'di ba? Lilibot-libot ka lang, lalakad-lakad ka lang. Dati nung paano nung baptism pa ako nun no? Lalakad-lakad lang kami sa kalye. Ikot lang. Hintayin hanggang 12. Yan, ecotation, hindi na visitation. Yan. Yun, ikot lang, upo lang saglit, tapos tambay sa tindahan. So, hindi ganun, no? Lalo na nung nasa Manila kami, balikatan. So, kapag walang leader, nakakatingin. Tapos, dikit-dikit yung mga tindahan doon Yan, kada lakad mo, upo ka ulit sa tindahan. Tapos, maghahanap ka ng grupo para sabi mong, may ma-share ka na Tapos, after nung ma-share ng grupo doon, wala na, upo-upo ka lang. So, yun nga. Na kung saan, ginagawa yung pagsusulwining by compliance lang na lang, di ba? So, hindi natin nagagampanan ang Great Commission, no? Kaya na sabi doon sa Great Commission, preach the word, no? Preach the word. Na kung saan, andun yung ihayag natin, no? Na kung saan, hindi sa ating feeling na, uy, yan, parang sipag ko magsulwin, no? So, inspired ako ng magsulwin, Inspired ako magdala ng bisita. Paano na lang, di ba? Na kung saan, hindi mo na feeling, paano mo na lang magagampanan to? No? Paano na lang yung mga mamimit mong tao na, yun, paano sila maniniwala, paano sila makikinig ng Word of God kung hindi ka maghahayag, no? Kung hindi ka magsusulwin. Yan, so, and how shall they hear without a preacher? So, napakaganda, no? Nakakatanungan yan, na nakaka-challenge, no? Na sabihin na, uy, oo nga naman, di ba, na kung saan, paano na lang yung mga tao doon sa area mo is paano sila maniniwala kung wala ikaw na nagpipreach. Hindi ka naman nagiging masipag na nagpipreach, no? Ng gospel. Kaya nga sabi nga dito sa verse 15, and how shall they preach except they be sent? Yan. So, paano nga ba? No, paano magpipreach, di ba? Na kung saan, sino magsisend out, di ba? So, syempre, tayo, automatic, dapat yung soul winning church ang magsisend out ng soul winner. Hindi yung mga, yun nga, di ba? Nakikita natin yung mga Jehovah, mga naglalakad dyan, mga Mormons, di ba? Kung saan yung paniniwala nila is out of the Bible. Then, yun nga, kung saan, iba yung pamamaraan ng kanilang kaligtasan. Sila ba yung hahayaan natin na sila'y humayo at ihayag yung maling doktrina, di ba? Maling katuruan sa salvation. So, tayo yung nakakaalam ng tamang salvation, no? Na kung saan, dapat tayo yung masipag, di ba? Na tayo dapat isisend out na preacher na kung saan tayo nakakaalam ng tunay na kaligtasan, no? So, at it's written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Yan. So, kaya nga, sabi nga dito sa Bible, na how beautiful, no, are the feet of them that preach the gospel. Kaya nga tayo ay palakad-lakad yan, di ba? Kaya hindi palakad-lakad lang, baka sabihin nyo, nakakakalyo na yung paa mo sa panay lakad lang, hindi sa panay magsulwin, visitation, yan. So, dapat andun yung pagpipreach natin sa gospel, tayo ay, yun nga, humahayo, and yun, na kung saan, sabi nga sa Bible, kahit sabihin mong sugot-sugot na paa mo, sa kakasulwin, sa kakabisit, no? At kakasundo, pero sabi dito, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Tandaan nyo po yan. Na kung saan, yan, ando yung kagandahan, no? Sa mga paa ng, humahayo to preach the gospel of peace. No? So, tandaan nyo po yan. Kahit sabihin nyo,
yan, na yung terrain dito sa Baguio is akyat baba. No? Kamusta dun sa area mo, Ma'am Ginida? Alam mo naman dito sa Baguio, sir. Talagang yung yung airport lang ang patag. Okay. Airport lang ang patag. Kung saan ka bumaba, doon ka rin aakyat. Diba? Dalawa lang lagi yun eh. Yeah. Baba, akyat. Lalo na sa, diba? Sa Camp Allen, no? Ganun eh. Steps. Tapos matatarik pa yung mga hagdan. So talagang lalaki talaga yung mga binti. Yan. Partida, may mga aso pa doon. Yeah. So ganun din yan sa magsaysay, no? Na kung saan hindi ka na pwede mag-shortcut sa airport para magtawid ka na lang sa airport sinaraduhan Yan. Pero talagang lalakaran mo talaga, no? Nandyan sa magsaysay, sa Kias, talagang very steep yung mga terrain dyan sa Pero sabi nga dito sa Bible, no? How beautiful are the feet, no? So, huwag tayong mangamba kasi andyan, na kung saan sabi nga sa Bible na ando yung kagandahan, no? Na kung saan kapag ikaw ay nagpipreach ng gospel, sa kakalakad mo, di ba? Andyan, i-bless tayo ng Panginoon no? Na kung saan tayo ay nagdadala ng glad tidings of good things, no? Hindi bad things, no? Na kung saan good things dapat yung dinadala natin, no? Kaya nga kung sabi nga dito, yan, na kung saan tayo nagdadala ng glad tidings of good things, dapat andun yung maganda yung espiritu natin kapag tayo ay lumalabas, no? Na saan minsan tayo ay na-discourage, diba? No-offend. Pero pagdating sa pag-i-area, huwag nating dalhin yun, no? Anything na problema sa ating buhay, sa ating bahay, no? Or anything na problema, huwag nating dadalhin sa pag-i-area kasi nakaka-affect yan sa pagsusuluin natin, diba? Kung saan, bad mood ka, yan, wala na. Wala ka na magagawa sa area kasi, yun nga, kung saan, dinala mo yung problema mo, anything. Diba? Baka sabihin mo doon sa sineshare mo yung problema mo na. Diba? Na kung saan problema na yung problema na yung sineshare mo, hindi yung word of God. So, mahirap na. Diba? Na kung saan nakakalungkot. Kaya nga, tandaan nyo po, we bring glad tidings of good things. No? Bring tidings of good things. Tandaan nyo po yan. So, hindi bad spirit yung dadalhin natin sa mga kaluluwa, hindi, sa mga binibisita natin, sa mga dinidisciple natin, at sa mga naging bisita. Diba? Na kung saan, andun yung pagsusulwining natin, doon yung pag-share natin ng gospel. Lalo na, diba? Tayo sa mga Bible study, no? Sabi nga ni Pastor, iwasan natin yung pagchichismisan, no? So, tandaan nyo po, we preach the gospel. Gospel lang yung preach natin, no? Hindi yung buhay ng iba, 'di ba? Na kung saan yun nga, na kung saan doon tayo nadadali minsan 'di ba? Na kung saan imbis na yung Bible study natin is mga 30 minutes, nagiging 2 oras. Bakit? Yan. Iba na napag-uusapan. Minsan hindi yun nga, na kung saan, buti ko sana kung tumatagal dahil sa pagkain kape. Natutuwa ako dahil yan nga, na kung saan yung mga Bible study, lalo na kapag Thursday, mga 3 Bible study, lahat sila nag-aanda ng pagkain, so busog-busog ka. Sama tayo sa... sama kayo sa akin. Sama tayo sa Bible study. Tataba kayo. Tataba yung tiyan. Yan, no? So, nakakatuwa, di ba? Kasi, yun, when you preach the gospel, kaakibat na yun is blessing, no? Na kung saan, kahit sabi mo, walang ihanda sa'yo, wag pa rin sumama ng loob, no? Pero, ano ba yan? Nag-Bible study pa ako. Ganda pa ng finish ko sa kanila. Wala pa. Wala man lang pa kape. So, wrong motive na yon, no? Wrong motive na yun. So, ganun pa rin. Na kung saan we are held the Bible study, dapat andun pa rin yung dala natin yung bring glad tidings of good things and preach the gospel. So, tandaan nyo po yan. Na kung saan, andyan. Na kung saan, andun dapat magkaroon tayo ng desire, no? From this question na nabasa natin dito sa verse 14, no? Na kung saan,
andun yung palaisipan na, sino nga ba? Sino magre-reach out sa mga kaluluwa kung walang preacher? No? Paano sila maniniwala? Paano sila paano sila kinig ng Word of God kung walang preacher? Then, yun nga, kung saan tayo bilang isang soul winner, and yan, andito yung kahit sabi natin palakad-lakad lang tayo, and then naakyat baba, huwag tayo mapagod. Bakit? Sabi dito, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. So, ang bahala ng Diyos na i-bless tayo, ibalik yung effort natin, yung labor natin. Sabi nga ng Bible na our labor is not in vain unto the Lord. Diba? So, napakaganda. No? Napakaganda na kung saan we insert effort, we insert our best, no, to reach out other souls, no, na kung saan na hindi pa na aabot ng gospel, and especially our relatives, 'di ba? And our family, 'di ba? So unahin na natin yung ating family and relatives and other, no, na kung saan andun yung kwan natin gospel na pag-aaralan natin. So napakaganda na napakaganda na nakukuha natin dito na kung saan andun yung napag-aaralan natin, no? Yung to commit ourselves in soul winning and sa pagdadala ng bisita, discipleship, no? So tandaan nyo kasi ma-realize din natin how yung status natin, no? Ano yung status natin sa ating pagsusulwin, discipleship and bisita. So alam niya natin na yung status natin, parang medyo mahina tayo sa pagdadala ng bisita, medyo mahina tayo sa discipleship, and always nandito ang Word of God, and always nandito sa church na always tayo ini-encourage. So why not na tayo ay lumago sa Word of God and sundin natin kung ano man yung naririnig natin dito through dito sa Word of God, no? Through our pastor, through sa mga hosts, yan, through sa mga testimony na nakakapagbigay encouragement sa atin sa pagsasolwin. So, alam ko, maraming mahidadagdag si Ma'am Jinida. Yan, Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Yan, so, yan sa mga working singles. Ito na yung kasama natin sila. And kay Ma'am Maricel, Google Meet. Good morning kay Parallel. And so anyways, napakaganda yung na-share ni Sir Christian kanina, nasabi ko, tayo pag soul winner ka, akalain mo yan, paa pa lang maganda na. Yeah. Ano na yung mukha? Wala sa, dito natin makikita na wala pala sa mukha yung kagandahan. Nasa paa. Pag soul winner ka. Doon na lang bumawi. Pag soul winner ka, paa pa lang, di ba? Paa pa lang Alam niyo ba yung paa natin? Ito yung isa sa madudumi na bahagi ng katawan natin. Diba? Yung paa. Pero anong sabi ng Bible? Pag soul winner ka, you are preaching the gospel. Anong sabi ng Bible? Yan, beautiful are the feet. Yan, feet pa lang, paa pa lang, ulam na. Paa pa lang, di ba? Pag soul winner ka, di ba? Yan, so nasa paa ang kagandahan, hindi sa mukha. Yan, sa soul winner. Yan, sabi nga ni Sir Christian kanina, yan, tama ngayon na, how will they hear without a preacher? Diba? Kaya kinakailangan talaga ng magsasabi sa kanila. At kung meron mang magsasabi sa kanila, walang iba kundi tayo yun. Tayo na nakaranas ng kaligtasan, yan, tayo na merong malasakit sa kanila. Kasi nga, walang ibang magmamalasakit sa kanila. Walang ibang magbabahagi sa kanila, kundi tayo na nakakaalam noon. Yan, di ba? Kaya nga, balikan po natin yung Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yan. So, makikita natin diyan sa verse na yan, yan po yung gawain na iniwan ng Panginoong Kristo Jesus sa atin bago po siya umakyat sa langit.
Yan, di ba? Tayo po, kanino po ibinibigay po yan? Tayo po na mga mananampalataya. And di ba? Ang sabi po dyan, go ye therefore. Yan. So, kaya nga yung theme po natin ngayon, hindi lang soul winning, but then, hanggang sa discipleship. Yan. So, hindi lang natin sila i-win, pero i-disciple din natin sila. And di ba? Hindi lang natin sila, pag sinabi natin discipleship, yan, di ba? Hindi lang hanggang sa dumating yung point na yung ginagawa po natin, ginagawa na rin po nila. Di ba? And kaya nga laging sinasabi sa atin ni Pastor na let's produce soul winners. Di ba? Mag-produce din tayo. And ganun po yung discipleship. Yan. At kung mapapansin po natin yung soul winning, ito po yung isa po sa command ng Great Commission. Yan. So alam naman po natin na iyan ay command galing po sa Panginoong Diyos. Yan. And sabi ng Bible po dyan sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and law. Yan. Diyan po natin makikita yung promise. Diba? It is a command with promise. Ano po yung promise po dyan? I am with you always. I am with you always, even unto the end of the world. Andyan po yung promise ng Panginoon na kapag ginagawa natin yan, yung kautusan na yung trabaho na iniwan sa atin ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon. And di ba, kaya nga, kung naalala po natin yung preaching ni Pastor last month, and kapag kasama natin yung Panginoon, it's the time na makakagawa tayo ng great things para po sa Panginoon. Di po ba? Yan, kasi kasama natin ang Panginoon. And kaya nga last time, naibigay ko sa inyo na yung isang reason kung bakit hindi tayo nagsosoul winning is because of lack of compassion. Di ba? Kulang yung yung compassion po natin. Yan, so napakaganda na kagaya ng Panginoong Kristo Jesus, magkaroon din tayo ng compassion sa mga mga lost souls. Yan, so pangalawa na dahilan kung bakit hindi tayo, pagamat alam natin yung soul winning, yan, alam natin yung arts of soul winning. But by the way, yan, yung sinasabi namin kanina na paa pa lang ay maganda na kapag soul winner ka, pero dapat alam po natin yung preparations din. And when we go on soul winning, yan, 'di ba, kahit kahit kalyo-kalyo at least walang amoy, no? Ang kasama po yan sa natin, 'di ba? Physical preparation, 'di ba? And bagamat sinasabi natin na beautiful are the feet, pero yun, wag nating kakalimutan yan na pagpupunta tayo ng soul winning, and dapat meron tayong physical preparation. Yan, so ngayon, pangalawa po na dahilan kung bakit hindi tayo nagsusoul winning, yung iba sa atin, hindi nagsusoul winning, kahit alam natin yung soul winning, alam natin na command yan galing sa Panginoon, alam natin na yun yung command with promise, alam natin na kasama natin ang Panginoon, but then hindi tayo nagsusoul winning, and isang dahilan is because of lack of compassion, and pangalawa, because of fear. Diba? Meron tayong takot. Meron tayong fear. Yeah, and so minsan yun po yung natin lalong-lalo na kapag baguhang Kristiyano. Yan, bagong Kristiyano, yan parang andun yung takot po natin, 'di ba? Natatakot na mag-soul winning. Yan, so naalala ko nung bagong convert pa ako And bagong convert pa ako, then magso-soul winning kami. And tapos pag nangangatok ako, parang andun yung prayer ko na, ay, sana walang magbukas. Pupunta ka ng soul winning, pero gusto mo mag-share sa ibang tao, pero andun yung takot mo Andun yung takot mo, kaya parang sana walang magbubukas dito. Ganon, di ba? Pero bakit tayo minsan natatakot? And natatakot tayo maybe because of rejection. Di ba? Natatakot tayo na i-reject tayo ng tao. Di ba? Ay, baka kasi baka hindi ako pakinggan. Di ba? Nauuna yung nauuna yung mga natin, and nauunahan tayo ng takot natin, ay baka hindi tatanggapin ito, and yung i-share ko, baka hindi ako paniniwalaan. O, di ba? Lalong-lalo na kapag nagkumakatok ka, and then biglang nag-open yung door, tas ang sungit ng bumungad sa'yo, di ba? Matatakot ka. And lalong-lalo na kapag usually nakikita natin sa mga baguhang Kristiyano, and may takot and fear of rejection, and baka hindi ako paniwalaan diba? Pero huwag tayong matakot. Bakit? Ano sabi ng Bible? Merong promise po dyan ang Panginoong Kristo Jesus sa atin. Sabi niya, I am with you always. Diba?
And minsan kasi may mga may mga tao kasi na gano'n, natatakot na i-reject. Yan. So what, hindi naman, alam naman po natin na kapag nag-share po tayo ng gospel at meron talagang magre-reject sa atin. Di ba? And one time nga, meron kaming soul winning saturation na pinuntahan. Ang grabe, yung isang kanto talaga na pinuntahan namin, kahit tumanggap ng tracks, wala eh. Kahit tumanggap ng tracks, and mga ngatok ka, ay mag-share lang po, o kahit 5 minutes lang po. O, diba? And tuloy, napaisip ka mo ba, nag-pray ba tayo bago umalis? Kasi walang tumatanggap talaga sa amin eh. Yan kasi normal yan when it comes to soul winning dahil yung mga ina-approach natin, yung mga ina-approach natin yung iba dyan, wala talaga silang alam patungkol sa Panginoon. And sabi nga ng Bible, ang kalagayan nila, hindi sila makaunawa ng mga bagay-bagay na para sa Panginoon. And pero wag tayong matakot na i-reject po tayo. So hindi naman tayo yung nire-reject nila. Di ba? We are just instrument used by God. Yan, hindi tayo yung nire-reject nila, kundi yung Panginoong Diyos na nag-send sa atin. And kaya huwag tayong matakot na, ay baka kasi baka i-reject ako. And yung tinatawag na meron tayong fear of rejection. Yan. So, tandaan po natin, hindi po tayo yung nire-reject po nila, kundi yung Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng Bible dito sa for 2 Timothy, and 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi ng Bible po dyan, for God hath not given us the spirit of fear. Yan. So, pero anong binigay ng ang Panginoong Diyos sa atin? But of power and of love and of a sound mind. Yan. Kaya hindi po dapat tayo natatakot when it comes sa soul winning. And kaya nga, it is an advantage sa mga dumaan sa Bible College at yung mga nasa Bible College dahil may mga subjects dyan na na itunuturo sa atin yung mga arts of soul winning kung paano tayo magiging effective when it comes sa soul winning. And kaya sa mga hindi pa naka-enroll, yan, pwede pa pong humapol sa PSS. Yan, kaya isa yun sa isang advantage yan ng mga Bible students, diba? Mga dumaan sa Bible school. Pero wag tatandaan po natin, huwag tayong matakot. Okay? Huwag tayong matakot. Yan, for God has not given us the spirit of fear. Diba? Meron talagang kasi minsan, diba, pag naranasan po natin, iba talaga yung, minsan kasi pag may nag-reject sa atin, parang iba rin kasi yung pakiramdam natin diba? Minsan naranasan nyo ba yun na meron kang in-approach, ni-reject ka, parang nagagalit ka na rin. Ba, ayaw, ang sungit, ayaw tumanggap, di ba? Parang tayo, naiinis din tayo sa kanila, parang may galit din tayo sa kanila. Akala mo naman kung sino, bahala ka dyan, mapunta ka ng impyerno. Yan, parang gano'n agad yung response po natin, di ba? Yan, pag nire-reject tayo. Kaya okay lang, mag-soul winning kapag parang lahat ng in-approach mo talagang tumutugon sila. Pero pag may mga nagre-reject na sa'yo, parang nasisira na yung spirit pero hindi dapat gano'n. Huwag tayong matakot and ibahagi ang gospel. Lagi nating iisipin yung kalagayan. Okay? Lagi nating iisipin yung kalagayan, yan kalagayan at yung magiging yung kalagayan at yung patutunguhan ng unsaved. Di ba? Yan, kaya nga lagi nating wag nating ibase sa huwag nating i-base sa itsura na malaki, tapos punong-puno ng tattoo yung buong katawan. Ayan na, atras na. Yan, hindi po ganun. Diba? Dapat, when it comes sa soul winning, dapat tayo ay meron tayong courage sa pag-soul winning. And dahil alam natin yung kalagayan at yung patutunguhan kapag hindi natin naibahagi yung gospel. Yan. So, sabi rin po ng Bible, and sa 1 Peter, yan, so sabi ng Bible that we should always be ready to give an answer. Yan, di ba? Yan nga sinasabi ng Bible na huwag tayong matakot at sabi po dyan sa verse 14. Verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Pero yung fear po na sinabi po dyan, hindi po yan yung takot ha. Yung fear po na sinasabi dyan, reverence, may pagrespeto. Yan, di ba yung sabi ng Bible dyan, dapat handa tayo lagi na sumagot. And so kung may mga katanungan sila sa atin,
Diba? Kasi minsan yun yung kinakatakutan natin. O kinakatakutan ng iba, lalo-lalo na yung mga baguhang Kristiyano, di ba? Kasi baka may magtanong sa akin, anong isasagot ko? Di ba? Di ba? Parang ang alam ko lang, ang memorize ko lang Romans Road di ba? Kaya natatakot na mag-soul winning. Sabi nga ni Pastor, natatakot mag-knock on door sa malalaking bahay. Kasi iniisip, Jesus, baka may itanong sa akin. Tapos paano pag hindi ko nasagot? Di ba? Pero sabi ng Bible dyan, be ready always. Kaya nga napakaganda yung palagian nating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napahalaga yung Sunday Sunday school natin dahil may mga doctrinal topic na nililesson po si Pastor po dyan. Mahalaga yung Sunday morning, mahalaga yung Sunday afternoon, mahalaga yung Wednesday night. 'Di ba? And kasi alam natin doon tayo matututo. O 'di ba? And alam mo pag soul winner ka, yan bibigyan ka din ng wisdom ng Panginoon para sumagot. O 'di ba? And yan naalala ko yung sa Manila pa yung area kasi namin doon. Ang daming doon squatter, and so ang daming squatter, ang daming tambay lagi. And kaya ang ginagawa namin yan pinapakilala namin yung sarili namin na kami ang mga Bible woman. Yan, at tapos ginagawa namin yung mga tambay doon sa kanto. Yan, mga tambay doon sa kanto. And talagang sinishare namin sila. And 'di ba? May time nga na wag si sister 'yan. O 'di ba? Gumaganon sila. So one time na meron kaming soul winning. Yan, ang dami nila. Tapos nung paparating na kami, yung tingin pa lang nila tapos bulong-bulong nila, andyan na yung Bible, o gumaganon sila. Di-share nga natin itong mga to. And di ba yung sasabi ni Sir Christian kanina, and hindi lang naman sa quality nakatingin ang Panginoon, it's sa quantity din po. And di ba? Yan, kaya minsan for numbers lang yan. No? And dahil ang Panginoon Diyos, tumitingin din siya sa quality and quantity. Yan, di ba? Ito yung in-approach namin. And in-approach namin siya, sabi niya, Bira, wala namang Diyos sabi niya sa amin. Sabi ko, paano mo nasabi? Hindi mo naman nakikita Sabi niya, tapos sabi ko, bakit ikaw ba may nakita mo ba yung utak mo? Hindi po. Ibig sabihin wala kang utak. Di ba? Parang ganun. And bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung paano ka sumagot. Although hindi biblical yung pagsagot ko doon, pero di ba? Hindi biblical yung pagsagot ko doon, pero at least nasagot ko siya. Oo, di ba? Yung sasabi ng Bible, answer not a fool and answer a fool. Di ba? Dalawang paraan na tinuturo ng Bible how to answer a fool. Yan, answer not or answer. Di ba? And kaya simula nun, tumigil siya Tumigil siya, tapos tinawanan siya ng mga kabarkada. Yun, nakinig siya. Di ba? Nakinig siya and nanalangin siya. Di ba? Yan, kaya bibigyan tayo na, huwag tayong matakot dahil God has not given us the spirit of fear and always be ready. Yan, kaya napaganda na bago tayo lumabas ng soul winning, hindi lang yung physical yung yung ihahanda natin. But then meron din tayong spiritual preparation. Di ba? Andun yung andun yung prayer po na hindi dapat mawawala yung prayer po natin. And so, wag mawawala yung prayer natin. Mahalaga po yun when it comes din po sa soul winning. And kaya nga, huwag tayong matakot. Diba? Huwag tayong matakot sa soul winning. And dahil alam natin na may promise ang Panginoon na kapag nagsusoul winning tayo, kasama natin ang Panginoon. And then, bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom kung paano tayo sumagot. Kasi isa yan sa mga fear ng mga soul winners And baka kasi may itanong sa akin na hindi ko alam o paano na. Romans Road lang yung kabisado ko plus John 3:16. Di ba? Huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon. Di ba? Yan. And then sabi ko nga, it is an advantage sa mga nasa Bible school. Di ba? Nasa Bible school at dumaan sa Bible school. Dahil may mga lessons po doon na magtuturo sa atin kung paano tayo lalong maging effective sa soul winning. At hindi lang sa soul winning, sa lahat ng aspect ng buhay po natin. And kaya nga sabi ng Bible sa Acts chapter 4. Yan, so ano po yung prayer po ano po dapat yung prayer po natin? And dapat meron tayong let's pray for boldness. And sabi po ng Bible po diyan yan sa verse 29, and now Lord, behold their threatenings
and grant unto thy servants that with all boldness they may speak the word. Okay? Yan. So, huwag tayong matakot. Instead na matakot tayo, yan. So, let's pray for boldness. Yan. Pag sinabi po natin boldness, it is a fearless spirit. Yan. At tatandaan natin yung binasa ko po na verse kanina, God has not given us the spirit of fear. At yung binasa ko rin po, and sa Matthew, yan, huwag nating kakalimutan yung promise dyan, a command with promise. Ano po yung promise dyan? Lo, I am with you always. Lagi, kasama lagi natin ang Panginoon. So, yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Ginita. So, totoo po yun, no? Na kung saan, andyan ang Panginoon na always kasama natin every time na tayo ay maglalabas para mag-area, mag-soul winning, or yun, mag-invite ng mga bisita. Kaya, ayan, huwag tayong paghinaan ng loob, no? Dahil andyan ang Panginoon na kasama natin, no? Huwag tayong matakot. Kahit sabihin nyo, baka may tanongin, baka makapag-debate, hindi, huwag nating sayangin yung oras natin sa pagdi-debate. Basta i-share lang natin yung gospel, no? Meron kasi yung mga ganyan mga, lalo na kapag namimit mo na yung mga iglesia ni Cristo sa, sa area. So, yung mga gustong makipag-debate, pero, yan, sabi nga, huwag tayo makapag-debate. Ilaan na lang natin yung oras natin sa ibang kaluluwa. Yan. So, yun. At I hope andyan si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, ma-share ka. Yes. Garinig ba ako? Yes po. And good morning po sa ating lahat. Pasensya na. Hindi na ako nakahabol. Kape. Ayun. Anyway, penalty. Mga 1 a.m. na kasi ako nakatulog. Sa kaka-review, nag-review kasi ako. Tapos yun, katatapos ng exam ko kagabi. And yan, thankfully at least nakapasa naman. So, pizza. Pizza. Kailangan kasi namin yung language test. Mahalaga yun sa part namin kasi yun ang trend ngayon. Kailangan mong i-check yung English proficiency. So at least, Starbucks. Yun, salamat sa Panginoon. At may certificate na. Joke lang. Starbucks pizza. Ayun. So anyway, yun kasi ginagamit namin for, may mga kasi kami hinahandle na students na advance. Siyempre, kung below advance ka or below average ka sa teaching, hindi ka pwedeng mag-handle ng mga advanced students, mga ganun. So, ganun kahalaga yung language test namin. Okay, yun. So, ngayon, sa Proverbs tayo, and totoo yun, yung besides sa sinabi ni Ma'am Ginita about sa spirit of fear, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of fear. Ayun, but then yung binigyan din tayo dito sa Proverbs chapter 11 verse 30, sabi niya dito, Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ayun, binigyan din tayo ng Panginoon ng wisdom. Ayun, so sa soul winning, of course, pag sinabi niya kasing tree of life, di ba? As a Christian, as anak ng Diyos, binigyan tayo ng ability, ng power, ng authority, di ba, ng Panginoon to share the gospel, to study His word, to obey His commandments. Andyan lahat, di ba, yung privilege natin. And lalong-lalo na dito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung yung mga outsiders, yung mga unsaved na nagagamit niya, di ba, na ma-save, di ba, na for salvation, yung mga ibang bagay na nagagamit ng Panginoon for others to get saved, tayo pa kaya na anak ng Diyos, di ba, na mas binigyan niya ng authority, yan, to share the gospel. So, kapag hindi natin ito i-grab, kasi nabanggit niya dito yung wisdom and yung tree of life. Kapag tree of life kasi, syempre, nagbibigay ng buhay. We are dealing with lost souls. So, syempre, kapag i-share natin yung gospel sa iba, di ba, tinanggap nila si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, doon nagsisimula yung buhay nila, di ba? Yung nagkakaroon sila ng eternal life.
Kasi ano pa bago mo pa ibahagi yung salita ng Diyos, yung gospel sa iba, unsaved pa sila, spiritually dead, di ba? And sa atin nagbibigay tayo is by God's grace ginagamit tayo as instrument, di ba? To give life to others, di ba? Sa mga dead souls. Yun. Kaya we are also called the fruit of the righteous. Yun. Yung syempre as anak ng Diyos, isa sa fruit of the righteous is a tree of life. Hindi lang tayo yung hanggang sa hindi lang intellectual yung natin, kumbaga hindi lang by knowledge ang pagiging anak ng Diyos, but we have the duty na to win souls. And isa sa wise, di ba, sa description ng anak ng Diyos is wise. Ayun, sabi niya, so and he that winneth souls is wise. So if we don't win souls, syempre automatic na yun, we are fool, di ba? Kumbaga, yun nga, foolish. Yun ang tawag sa mga tao na hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. So in that case, syempre kapag sinabi mo kasing wise, di ba, sabi niya dito, ayun, the fruit of the righteous is a tree of life. This part of the verse, yan, uses the imagery doon sa yung tree of life, and it produces, syempre, nagpo-produce ito ng buhay. At spiritually, kasi metaphor, spiritually, nagkakaroon ng buhay yung ibang tao kapag naibabahagi yung salita ng Diyos. And when we say we are wise, di ba, we have this sound judgment. Ayan, sabi niya dito, the value of sharing faith and leading others to a relationship with God. Ayun, ito yung ng pagiging wise. It suggests that the true wisdom is not just intellectual or worldly knowledge, but also includes the ability to guide others toward spiritual understanding and a life aligned with God's will. Ayun. Kaya kung hindi natin, syempre, anong nakikita natin sa mga unsaved, di ba? Foolishness, ayan, worldliness, ayan, yung lifestyle nila, di ba? Kahit na sa mga kasi we start from knowledge, di ba? Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, syempre, we also cannot win souls kung tayo ay hindi grounded ng doctrine, di ba? Kung hindi natin inaaral kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya if we don't know how to win souls yet, di ba, then we are still full kasi hindi natin inaaral. So, alam natin na dapat kasi may duty, it's our duty na, or obligation, responsibility, accountability, yun, to study God's word kasi command niya yun. And dapat lang talaga na sa isang anak ng Diyos, alam mo na kung paano magbahagi ng salita ng Diyos, and you know how to defend the doctrine. Kasi kung ano-anong mga nai-encounter natin pag nagbabahagi tayo ng word of God, ng gospel sa labas, di ba? Nagiging doctrinal. Sometimes yung iba gustong makipagdebate, di ba? Kaya nagiging doctrinal siya. Hindi lang siya yung parang, ay marunong na akong mag-share ng gospel. Hindi lang ganun. Kasi you have to defend your faith. You have to, may mga bagay, mai-encounter mo yung mga taong ganun. So, what will happen kung hanggang dun lang tayo sa basic, di ba? Sharing the gospel and that's it. But then, doctrinally, hindi natin alam kung paano i-defend yung salita ng Diyos. So, hindi lang siya doon. Kaya yun ang paano ka magiging paano magiging fruit of the righteous, 'di ba? Kung hanggang doon lang tayo na it's been years na hanggang ngayon inaaral mo pa yung kung paano mag-share ng gospel. Samantalang pwede naman in a day na aral mo na 'yon. 'Di ba? Yung yung gospel tracts natin, yung ganun. So sa akin that's my enlightenment na nga no, kasi wise if you are called wise, you have that sound judgment at alam mo yung ginagawa mo spiritually, you have spiritual maturity at the same time kasi you are grounded with doctrine, you are grounded with God's word, rooted ka ng salita ng Diyos. So, ganun yung description ng isang wise. Kasi you can't just be wise in soul winning but also sa actions mo, 'di ba? Sa stand mo as a Christian. Kasi how foolish naman din, 'di ba, kung we just know how to win souls and you call yourself wise and yet dun sa behind you or behind the scene
yung nakikita sa'yo, 'di ba, is hindi siya kalugod-lugod, may mga gano'n, 'di ba? So, it jives, everything jives sa ano, sa pagiging soul winner. 'Di ba? We have to reflect a good testimony at the same time kasi and we have to be wise enough in our doon sa actions natin, sa ginagawa natin. Nag-aano tayo kumbaga, we have the nagso-soul winning ka at nagdi-deal din tayo ng baptism. We know how to deal baptism tapos dun sa ano hanggang sa discipleship. Kaya ano siya, hindi naman puwede na marunong lang, ay wise siya kasi nagse-share na ng gospel, marunong na mag-share ng gospel, 'di ba? Kasi ano, hindi natin puwedeng i-separate yung ano, yung, knowledge natin sa doctrine. So dapat ano tayo, kaya yun yung kahalagahan, yun yung sense, yung essence ng, Bible school, 'di ba? Kasi nababanggit lagi sa Bible school, eh, sa klase namin. So ganito kapag, lagi kapag exam or oral exam kaya nga puro application yung sagot, eh, sa ano, sa Bible school, 'di ba? Kasi ano, anong gagawin mo kung nasa area ka, o sige, sagutin mo yung tanong, in a way na yung kinakausap mo is a lost soul or iglesia or Jehovah, yung gano'n. So, yun yung mga situation na ano mo, 'di ba, na how you deal doon sa 'pag nagtatanong sila sa Bible school. So, hindi siya about knowledge na ano, although siyempre kailangan mong number one is kapag, sasagot ka like sa oral exam, yun sasagot ka dapat may mga Bible references ka. So, it's just the same thing as when you win souls, dapat ready ka lagi sa area, yung gano'n. So, tama naman yung sabi ni Ma'am Ginita kanina din, 'di ba, na dapat, at the same time may mga gano'n na you have to, kapag may mga loko-loko sa labas, 'yan. And, marami din ako na-encounter, meron din akong yung naalala ko yung mother doon sa Mangitit, Camp 7, na meron siya andun kasi sa kalsada yung anak niya tapos, she-share-an ko sana and then pumunta siya dun sa bahay nila. So, pumasok siya doon and then pinuntahan ko. So, lumabas yung mother tapos ayaw, 'di ba? Ayaw niya. Sabi ko mag-share lang ako ng gospel, ganito ganyan, and then ayaw niya tapos talagang few minutes lang tapos hindi talaga gumaganon siya. So, meron na kaming pinupuntahan, ay gano'n tapos so diniretso ko na lang siya. Alam niyo po ba kung anong gospel? Gumanon na ako sa kanya so hindi niya masagot, oh, 'di ba? And then hanggang sa kinausap ko siya na parang ano, na tameme na lang hindi na siya nagsalita. Kasi ako nagpumilit talaga ako. Sabi ko, "Gusto mo ba yung anak mo lumaki na worldly or lumaki sa na walang Diyos, na hindi niya alam kung anong gospel, hindi niya alam kung anong death, burial, and resurrection, gano'n, gano'n. Hindi niya alam kung sino si Jesucristo." Ginanon ko na yung mother nung time na yun. Tapos pinagsabihan ko na din. Kasi ano, eh, yung the way magsalita kasi is payabang talaga na parang hindi niya kailangan ng Diyos. Gano'n kasi siya magsalita noon. So, siyempre may anak pa tapos ayaw niyang pa-share-an, ayaw niyang, 'di ba, shi-share-an mo ng gospel. Ayun, so sabi ko sa kanya, sinabi ko, "Alam niyo po ba na ganito, ganyan, madami kaming mga kabataang sinusundo, bla bla bla." Gano'n. So, hindi na siya nakaimik. So, ano pa din, hindi naman siya nakaano, hindi naman siya umiwas, 'di ba? Tuloy-tuloy pa din siyang nakinig hanggang sa pero hindi siya tumanggap. Nasabi napa naiano ko lang sa kanya, naiwanan ko lang siya ng mga katanungan, yung gano'n na pag-iisipan niya. So, gano'n. Kaya kapag ano, yung approach natin sa mga tao na, 'di ba, who knows, sa susunod na may magbabahagi sa kanya is makikinig na siya. Yung gano'n. Kaya hindi natin alam. That's why there are people na kahit sabihin natin nasa Pinas tayo talagang sobrang, alam mo yun, parang atheist din kung umasta sila, 'di ba, yung gano'n na ano. Kaya mahalaga na ayun, mahalaga na tayo ay grounded tayo ng word of God at the same time, we win souls. So yun lang naman, to God be the glory.
Na- Kumbaga sa Ilocano, nasinit. Nasi- Nasinit na. Ang kaimportantehan ng pagso-soul winning. And alam naman nating lahat, lalo na sa mga nanonood, na kung gaano po kaimportante ang soul winning. So, ang tanging hinihiling na lamang doon ay tayo pong gagawa. Tayo pong mga nakakaalam. Yun na po yung gawin natin. Kasi akalain ba naman natin yun na ang Diyos ay nasa atin every time na nagso-soul winning tayo. So, kung gusto natin na, di ko naman sinasabing umaalis ang Panginoon pag di tayo nag-soul winning, pero napakasaya na alam natin sa ating sarili mismo na nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Sapagkat hindi man tayo perfect, hindi man natin masasabi na sa pang-araw-araw, sa oras-oras natin pamumuhay ay nalulugod natin ang Diyos. Pero yun nga po na yung soul winning, yun yung gamitin natin para Diyos sa 24 hours ay malugod ang Diyos sa buhay natin. Kaya yun po yung nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang church na ito ay yun po, pinupush na mag-soul winning ang bawat isa. Ako po mismo, natutuwa ako kahapon, kagabi, na basta masaya ako. Masaya ako sa Panginoon sapagkat nakita yung bawat isa na may mga bagong muka, may mga bisita, may mga na nakapag-attend kagabi na kung saan andun makikita yung bunga ng topic natin ng soul winning. Sapagkat ang bawat isa ay kumikilos, nagpupursige para purihin ang Diyos. Kaya yun yung isa sa pinagpapasalamatan ko sa Panginoon na kahit na kalyo-kalyo na yung paa ko, meron nga yung nasagi ko yung isa sa mga young people na nagsiswimming. Sabi niya, ano ba yung paa mo? Parang steel wool. Sabi nga ganun sa akin eh. Tapos sabi ko, hindi, kasi kapag aalisin mo yung kalyo, kapag makakaapak ka sa mga bato, ang sakit-sakit kapag aalisin yung mga kalyo. At yun yung pruweba na, yun nga na, yung sa pagso-soul winning natin, sa paglalakad natin, yun yung pruweba na hindi lang yung muka yung makapal, kundi pati paa. Ayun. Ayun, kumbaga kasama na rin yun na kapag kasi mahina kapag hindi makapal ang mukha natin sa pagso-soul winning, hindi tayo makakapag-share kasi yung pride natin na mahihiya tayo, pero yung kakapalan din natin yung mukha natin. Syempre kapag nag-soul winning ka, kakapalan yung mukha, kakapal yung kalyo, kakapal din yung pag na-knock and door. Kasi bakit kakatok ka? Ayan. Kaya yun yung kaya siguro tumaba ako, joke lang. Pero yun yung yun yung isa sa nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa biyaya ng Diyos, sa biyaya namang ng Diyos na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Kaya thank you po sa mga encouragement nyo, lalo na sa mga soul winner na hindi man kayo sa amin nag-encourage na yung talagang pero pag yung mga ginagawa po ninyo na nung nakikita pa lamang po namin na nagpupursige po kayo na mag-soul winning, ay nai-encourage na rin po kami. Lalo-lalo na sa mga members na na talagang kahit na nagtatrabaho pero andun pa rin na they will go on soul winning, magba-Bible study, magsusundo, maghahatid. Alam niyo po ba na nakakatuwa po kayong tignan na kung saan kami na nandito sa loob ng simbahan, ito rin yung nagpo-push din sa amin. Isa sa mga nagpo-push din po na dapat ito yung buhay ko, dapat ito ipakita ko sa Panginoon na gagawa din. Kaya thank you din sa mga examples ninyo. At especially to our pastor na yun po yung example niya na kahit na parang mapuputol na yung litid niya sa leeg,
na nagpipreach patungkol po sa soul winning, ay andun pa rin po yung pagtuturo ng ating pastor na thank you po sa inyo. At yun lamang po, to God be the glory. Ayan, totoo po yung sinabi po ni Ma'am Jen, na isang rason kung bakit po tayo hindi nakakapag-win ng souls ay yung meron tayong takot, At minsan po dumadating po yun sa akin na natatakot po ako mag-share. At yun nga po, pero yun po yung laging sinasabi ni Pastor na huwag kang matakot, mas lalo na pag tama naman yung sinishare mo. Kaya minsan po yung ginagawa ko, sumasama po ako sa mga matatapang. Sumasama po ako kay Ma'am Jen, po. Para ayan, sumasama po ako kay Ma'am Jen para matutunan ko po yung tamang approach, kung paano mag-approach, pag nandyan na. Kasi diba, pag, yun nga po yung minsan yung sinasabi ni Ma'am Jen kanina na pagbukas pa lang ng pinto, parang iba-iba yung ng mga tao. Kaya, doon ako natatakot. Kaya, yun po yung lagi kong prayer sa Panginoon na bigyan ako ng courage to share the word of God. Kaya, yung ginagawa ko po, yun nga po, ay sumasama po ako sa mga sumasama po ako sa mga soul winners, na matuto po ako kung paano mag-approach ng tama. So, magpatuloy lang po tayo na mag-win ng souls. Yun lang po. Alright. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. Ma'am Sabel naman. Yan, parallel lines. Alright. Parallel. Tayo lang nakakalam nun. Diba? Parallel lines ay ito ay hindi nagmi-meet. I-clear ko lang. Close but sige, justify mo. Justify. Tuloy. No? Thank you sa lesson natin about soul winning. So bilang isa sa alam na natin yung soul winning. So huwag tayong matakot at maging instrumento tayo para ma-share yung gospel sa hindi pa nakakaalam. Yun lamang po, and to God be the glory. Thank you, Parallel. Yan. Guys, sabi ko nga, never meet nga. Alright, yung ating birthday celebrant. Amen. Happy birthday. Birthday celebrant, si Brother Mark. Pira. Ay, wow. Happy birthday. Ayun pala yun. Yun. Sayang. Brother Mark, ano masasabi mo? Testimony ka naman. Yan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Thank you po sa mga hosts. Thank you po sa mga bumatit. At good morning din po kay Ma'am Parallel. Ayan, salamat sa topic. Sa topic is all about sa Solving na kung saan share ko lang yung sa Solving na namin yung kabady ko si Roy, si Brother Roy, na kung saan kapag meron sinyaran kapag na bata dun sa malapit sa may school, dun sa may San Vicente Elementary School. Same time, so first time daw niyang nakapag-share na after na during yung share is umiyak daw yung bata. And so according sa aking kabady na saan umiyak daw yung bata na kanya share. So sabi nga niya first time daw niyang makapag-share ng ganun. Na kung saan, yun napahalaga talaga yung soul winning, sa atin bilang isang Kristiyano, na kung saan, sabi nga, doon natin pinapahayag yung binahagi din sa atin. So yun lamang po. Thank you, Brother Mark. Mila, pinainit mo yung umaga na.
Amen. Maganda. Iniinit mo yung umaga namin, ah. Di ba? Maganda sana ng umaga natin. Nakiktat Kaya, yung heart ko ngayon. basahin kasi yung ibig sabihin. Kaya, Ma'am Sabel, may pansit dito. Liga. Usap tayo. nasira yung araw ko. Alright. Yan. Alright. So, yan. At si, kung nanonood si Sir Hensi, happy birthday din. Yan, birthday ni Sir Hensi. Magka-birthday sila ni Sir Mark. Alright. So, yan. At I hope meron matutunan. Yan. So, baka sa next Thursday, makakatikim nata tayong Starbucks tsaka Angel's Pizza. Angel's Pizza. Congrats, Ma'am Bergie. Congrats. Congratulations. Yan. So, Thank you. ako na lang. Asawa na lang. Ma'am Bergie, kulang sa'yo. Angel's Pizza. Alright. So, yun. At tuloy-tuloy po tayo sa laging sa pag-tune in and for this, Thursday. So, yung mga Bible study natin and yun, soul winning. So, huwag natin kalimutan. And lagi mag-tune in sa ating devotion and yun. Yun lang and let's enjoy sa pagsusulwin, pagdadala ng bisita and discipleship. Alright, so tayo magwakas sa panalangin. Let's pray. Takin ng Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion. Maraming salamat sa inyong salita. Bless us, O Lord, Panginoon. Sana pag-aralan po namin, Panginoon, na ma-apply po namin sa aming buhay. At ganoon din, Panginoon, sa pagdating sa pag-area, sa pag-soul-winning, sa pagdadala ng bisita, Panginoon, sa pag-disciple, Panginoon. Guide us, O Lord, Panginoon. And ganoon din po, Panginoon, sa mga papasok sa trabaho, Panginoon. Gabayan niyo kami, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ng Diablo, Panginoon. Makagulo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa mga pupunta sa mga areas, Panginoon. And bless us, O Lord, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa karagdagang taon na binakalob niyo kay Sir Mark, Panginoon. At gamitin niyo po siya, Panginoon, lalo na sa kanyang gawain, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan. Padalangin sa Jesus. Amen. Thank you and God bless. Thank you, Ma'am Sabel. Amen. And God thank you, bless. Ma'am Berge. Yeah. Birthday to you. you. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted prove untrue,
On Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around. You'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. Hey, and when my heart had stopped been singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend.